bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong live natin, itong video na ito, para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Marami po ang makarinig sa katotohanan at maalam nila na ano yung ating hinanaing patungkol dito. Okay? So, sige, sabay-sabay tayong mag-like and share muna guys. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, marinig nyo ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa mga balita, no? Nagbibigay tayo ng mga reaction, mga opinion, no? And also guys, kung mag-subscribe kayo dito, yung cellphone ninyo ma-notify yan ha, kung nagla-live na tayo. Okay, importante yan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, yung ating iconic snap. Thank you very much. Maariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang papel sa agarang pag-aakyat ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte at sinabi niyang walang kinalaman doon ang ehekutibo. Ayon sa Pangulo, bagaman nakipag-usap siya sa mga mambabatas, kasama na si House Speaker Martin Romualdez, ang isyong ito ay hindi bahagi ng kanilang mandato. Inamin din ng Pangulo na kumonsulta sa kanya ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos tungkol sa impeachment, ngunit sinabihan lamang niya itong gampanan ang kanyang mandato bilang kongresista. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Okay, so simulan na natin yung ating reaction dito sa press con ni Bongbong Marcos. Meron doon na ipinagtanggol niya ang Kongreso. Ipinagtanggol niya itong si Sandro Marcos. Okay? At nasabi ko, sa analysis kong ito, duda ako rito na ito ay scripted already. Yung nangyari po sa Kongreso, alam na yun ng mga tambaluslos at mga bangag na gano'n na po yung mangyayari. Tapos, klarong-klaro po itong mga palusot ni Bongbong Marcos dito sa kanyang press con na hugas kamay siya. Okay? I-play natin yung video at magre-react tayo dito ngayon sa kanyang mga sinasabi. Okay? Bongbong Marcos, pasok! Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good afternoon. Well, the reason I called this press conference is that, first of all, I remember that over the Christmas holidays, I promised you that I will be more accessible to the press. And I am now fulfilling that promise. And because, to tell you the truth, I've been a little bit dissatisfied with the ambush interview. Kasi some of the things that we talked about... siya ang nagpatawag ng press con dito, They're not simple. I know. Nagpatawag siya ng press con. Wag kayong maniniwala sa kanyang sinabi na nag-promise ako nung before nagpasko, ganon. Wag kayong magpabudol dito. Nagpa-press con siya kasi bothered po siya sa kanyang sa mga nangyayari po sa Kongreso. Bothered siya. At marami kasing kumakalat ngayon sa mga social media na siya po yung pinagbibintangan dito sa impeachment ni BP Sara.
So kailangan talaga niyang magpa-press con. Na yung isang soundbite lang kuha na. Hindi pwede yun. So, so I thought that we should have a proper press conference where you can ask your questions, take your time asking the question, hindi tayo nagmamadali. And to continue that, I think I've asked Cesar to arrange that we do this at least once a month, unless there's something very, very important. Like there is. Sa kanya, once a month lang. Ganyan ka katamad eh. Si Duterte nga dati, araw-araw eh. Kaya once a month lang. That only shows na tamad ka talagang pagka-presidente. Tamad mo? Okay. Now, I know I've been watching, of course, I've been watching the coverage on the impeachment proceedings in the different, both from the traditional media and social media. And maliwanag naman na marami kayong itatanong. Kaya sabi ko, hindi naman yung mga... Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo nang magtanong sila. Useless yung mga sinasabi mo eh. Useless yung mga sinasabi. Yung mga sagot ko, hindi makukuha sa isang sentence lang. Kaya kailangan siguro... Kaya nga, huminto ka na. Patanungin mo yun na yun ng media. Salita ka ng salita dyan eh. And so, anyway, so let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara by the House of Representatives. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula lahat ito nung I made the pronouncement, sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho. Yan nga ang sinasabi mo. Wag nang ma-impeachment. Alam namin na kaplastikan yun. Jesus, wag na tayong magbulahan, wag na tayong maglokohan. No. Plastic yun lahat. At actually it's also not practical. Nung panahon na yun, nung una kong sinabi yun, wala pang nagpa-file ng impeachment. Kaya sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man. Huwag na muna natin. Tingnan nyo ha. Hugas kamay na siya dito ha. Yung sinabi raw niya na he is not for impeachment, kino-convince raw niya ang Senado at Kongreso. Pero anong sasabihin mo ngayon? Hindi sila na-convince. Ganun. Hugas kamay ka ngayon. Diba? Jesus ko. Lumang tugtugan yan, Bongbong Marcos. Marami na kaming beses na budol. Gawin nito, kung meron talagang kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, huwag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Macy's. Kaya kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Wala sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila. Macy's. Wala sa kanila ang nag-file. Kasi ang nag-file yung grupo ni na Castro. 'Di ba? Hugas kamay sila ngayon Pati si Romualdez, pati yung mga tuwadkom, hindi raw sila nag-file. Pero pumirma sila. Utot mo Bongbong Marcos. Huwag mo kaming lukuhin sa mga ganyang mga reasoning mo. Ang mga kaalyado niya raw sa House of Representatives, hindi raw yun ang mga nagsusulong sa impeachment TVP Sara. Yun rin yun. Pumirma sila. Kasi alam namin, sa analysis namin, ginusto mo rin ito. Sus ko, huwag nyo na kaming budulin. Budol na kami sa'yo, Bongbong Marcos. Budol na po kami. Umamin ka na lang, mas mabuti pa.
sila mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Jesus! Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan Group out of the House of Representatives, Senator Laila De Lima, the religious group nag-file ng 3. Jesus! And if you remember, Tingnan niya ha. Ang biniblame niya ngayon, sina De Lima, yung mga religious group, sina Castro, yun ang biniblame niya. Yun ang biniblame niya. Ginusto mo rin eh. Utot mo, wag bubudulin niyo pa kami. nung statement si JPE na sinasabi niya hindi pwedeng pigilin yan. Tama nga eh. Itong si Teresita Ralus, ay sus, traidor jud ka. Sabi ni Cecil Casinilio, Gigi, anak mo, first honor. Nangunguna sa pirma. Utot mo. Dahil may grupo na ayaw. I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this. They will not, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House... yan ang palusot niya ha. Wala na wrong choice ang wala na wrong choice ang House of Representatives. Once na-file na raw, walang choice. Bakit yung mga kaalyado mo, ang kakapal ng muka, pati yung anak mong na si si Sandro, nangunguna sa pagpipirma. So wag mo kaming budulin. Sinungaling ka. Kapal ng muka mong presidente ka. No choice. The Senate... Oy, Ma'am Lensky, good evening Sir Donmar at sa lahat ng mga nandito. Ayan, mayor ng mga moderators, Ma'am Lensky. Rika Vlog, SBG, True Christ. Ayan, good evening po. Ayan, Florenda Finwick, hello. No choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Utot. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they have no choice. Nakatali na kamay nila. They have to do this. Palusot. And they have to do it. Nakatali na raw ang kamay nila. Once ma-file na ang impeachment. Bakit hindi mo na lang sabihin, Bongbong Marcos, na okay ako sa impeachment? Kasi kalaban namin si BP Sara. Ganun na lang sana. Do not put the blame on the Congress. Do not put the blame on the Senate, no? Kasi you always have the influence, ikaw presidente ka. Huwag mong nililin lang ang taong bayan. Alam mo, Bongbong Marcos, 32 million po ang supporters ni VP Sara. Nililin lang mo eh. I'm not for impeachment ni VP Sara. Hindi. You are for impeachment ni VP Sara. Ayaw mo lang aminin. Yung mga strategy mo niyang ganyan, halata na kayo. Kaya nga kaming mga DDS vloggers, hindi nyo kami mauuto. And kami, dapat naming ipaalam sa aming mga viewers dito, sa aming mga audience, na ganyan ka. Sa aming analysis ito ganyan ka. Kaya, para akong kinilabutan sa mga sinabi mo, na obvious na nagsisinungaling ka. Obvious eh. Huwag nang magsinungaling, Bongbong Marcos. Ginusto mo rin. In recognition of the complaints that have been filed. So, yun ang nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So, we will have to see because it is many, as you've heard before. Alam mo, Mr. President, hindi ka na naawa ni VP Sara.
Running mate mo yan noong 2022. Isa sa mga nakatulong na nanalo ka bilang presidente. Ngayon, nilaglag nyo si BP Sara ng todo-todo. Mga traidor kayo. Ha? Manggagamit talaga kayo, sa totoo lang. Sa totoo lang. Ha? Lumabas na ang tunay na kulay mo talaga. Traidor, sinungaling, ha? Bangag. Ang laki ng pagsisisi ng taong bayan sa iyo. Sa totoo lang. And that we heard many, many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to be very clear how the rules... Wala na kayong choice. Dapat nyong i-impeach si BP Sara kasi takot kayong tumakbo sa 2028. Now, kung ma-impeach si BP Sara, hindi na makatakbo si BP Sara sa 2028. Now, good luck Bongbong Marcos kung hindi magagalit ang taong bayan sa iyo. Are and how it will be conducted. Yun ang inaalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya meron akong, I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened. And that's the way I see it. Sinungaling ka. Open the floor to any questions of yours. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? Wala nga kayong dinidiscuss, pero hindi natin alam, backdoor, na kayo po ay nag-usap-usap. Huwag nyo ka na kaming bulahin dyan sa mga pautot mo. Hindi na kami nabubola dyan. And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is... Jesus, hindi maiwasan, pero bumoto yung mga minions mo na mga tambaluslos. that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. Bongbong Marcos, be careful what you wish for. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Punot dulo nito, na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang pipirmahan na. Well, what's your opinion? What I should do? And I told him. I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are If I know
If I know, baka sinabihan mo si Sandro Marcos, siguraduhin mo yung pirma mo dyan, ha? Nangunguna pa talaga. Constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign. Hindi raw niya alam na si Sandro Marcos ang nangunguna yung pirma. Isis, tingnan niyo yung tawa niya. Kung maniniwala kayo, ha, itong mga bangag vloggers at itong mga tambaluslos vloggers, sila lang po ang naniniwala dito. Kung kayo naniniwala kayo dito, bangag rin kayo. Ayan, oh. Yan ang mukha ng budol. Ayan, oh. Yan, oh. Nabudol na tayo, magpapabudol pa ba tayo ulit? Tiningnan ko sa social media, ha. I'm sorry to tell you about this, Bongbong Marcos. When I woke up this morning, when I woke up this morning, kaagad kong tiningnan ang aking mga Facebook, social medias. Alam nyo ba kung anong nangyari? Ha? Sumabog po sa galit ang taong bayan. Lahat ng mga from Luzon, Visayas, and Mindanao na mga taong bayan, ha, tinitingnan nila kung ang kanilang mga congressman bumoto doon sa impeachment ni BP Sara. Kasi ayaw na raw nilang iboto itong mga congressman na pumirma dito sa impeachment na ito. Oy, Florinda Finwick, maraming salamat po sa 500 pesos, Ma'am Florinda. Ayan, si Ma'am Florinda talaga, oh. Thank you, Ma'am Florinda, yung ating moderator pala. Ayan, ang liwanag. Oy, kung gusto nyong magpakulay, ha, huwag kayong mahiya. Kagaya ni Florinda Finwick, guys, ha, laking tulong na po ang inyong mga pakulay dyan. Diba? Oh. Tingnan yung mukha ng budolero na ito. Ayan, oh. Oh. Tingnan nyo. So, ako, sabihin ko sa inyo, naniniwala ba kayo, na magkaiba ang opinion ni Bongbong Marcos at ang kanyang anak na si Sandro when it comes to the impeachment ni BP Sara? Don't tell me. Siguro, ikaw mismo, sinabihan mong anak mo, siguraduhin mo dyan, ha, na i-impeach natin yung si BP Sara, ha? Ay, nako. No wonder mag-ama na mga ngiwi talaga. No wonder. Florinda Finwick, maraming salamat. Maricel Halili, News 5. Sir, magandang hapon po. Sir, you were very vocal before na ayaw niyo po ng impeachment because it's not the right time. But now na it's there already, paano niyo po ito nakikita na makakaapekto, especially dun sa mga ongoing priorities? Miss Butterfly, hello po. Well, it depends on how the Senate chooses to handle it. Keller Smile, hello po. Hindi pa maliwanag kung ano yung plano ni Senate President at saka yung ating mga senador. Clara Ibarra, hello po. Paano nila gagawin, if they will immediately convene, if they will still study the rules, if they are going to wait until the next session. So we'll have to wait until they decide on how it's going to be. Pero just to be categorical about it, sir, don't you see this as a defiance in a way, considering na naging vocal na po kayo before that this is not the right time, and yet nag-proceed pa rin? Naging vocal ka na before. Sinabi mo na noon na you are not for impeachment ni VP Sara. Pero hindi ka sinusunod. Pumirma pa rin ang mga kalyado mo. So anong ibig sabihin? Ha? Weak leader ka. Hindi ka sinusunod eh. Ganyan ka, Bongbong Marcos. You are so weak. Tama si former President Duterte. Weak ka talaga. Impeachment case. No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my
importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So, it's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. So parang sinabi mo, magkaiba po ang paniniwala nyo kay Sandro Marcos. Huwag ka na magsinungaling, Bongbong Marcos. Ginusto mo rin yung impeachment na yan. Huwag nyo na kaming budulin pa. Budol na nga kami. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede. Hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun ang thinking nila. So, tinuloy nila. And I don't view that as defiance. I view that as they're expressing what they feel to be right. Thank you. Janelle Maribohok, UNTV. Sir, other issue. Sir, ano po yung nasa likod ng bigla ang pagpapalit ng liderato po ng PhilHealth at ano po ang inyong direktiba sa bagong PhilHealth President, sir? Actually, kung titignan ninyo ang qualifications ni Dr. Mercado, he is very, very well versed in both hospital administration, insurance, and all his whole life has been devoted to healthcare. And so, it was after nung nag-oath. So kung napanood nyo ang aking vlog kanina, I was talking about the PhilHealth na sinabi doon na bankrupt na talaga ang PhilHealth. Itong taong to, sabi niya, paiigtingin pa nila yung PhilHealth. Kasi po, nagre-reklamo na po yung taong bayan na bakit zinero budget yung PhilHealth. Diba? So sabi niya, nagmamayabang siya na hindi, wag kayong mag-alala na hindi natin binabudgetan yung PhilHealth na yan. Wag kayong mag-alala. Kasi mas paiigtingin pa namin yung PhilHealth. Budol na naman ang ginagawa niya. Tingnan nyo ngayon. Na bankrupt raw. Di umano Pero totoo yan kasi may talagang nagsasabi sa mga, I think, isa yun sa mga opisyalis ng gobyerno natin na actually, bankrupt na ang PhilHealth ngayon. Tago ka talagang presidente ka? Niluloko mo talaga kami? Matagal kami nag-usap. Sabi ko, baliktad, hindi ko siya ina-advise. He's the expert. So, tinanong ko siya, ano sa ang dahilan sa pagka-bankrupt ng PhilHealth, alam naman natin, sa analysis natin, kasi po, maraming pera ang PhilHealth. Ikinuha nila yung pera ng PhilHealth, ginamit nila sa ibang bagay. Una nang nagrereklamo si Attorney Roque dyan, di ba? Tapos pinag-usapan yan during the hearing ng national budget natin sa Pilipinas. Ayaw kasi maniniwala look at now. Bankrupt. Budol pa more. Mo kailangan natin gawin. And we went, parehong kami, immediately napunta yung usapan sa digitalization. Kasi maganda naman ang serbisyo ng PhilHealth. Ngunit yung pag-process ng mga ng claim, pag-apply, etc. Hindi kinakamay pa rin. Kaya't napakabagal. And that's why that became a priority. But of course, beyond that, he has many other ideas on how to make the services of PhilHealth more inclusive, expanded, and again to give better coverage. Nagkautal-utal na siya sa kanyang explanation Hindi mo babanggit-banggit na bankrupt na yung PhilHealth? Utal-utal na Nagkautal-utal ka na. For different conditions, for those who have those who will avail of the PhilHealth services and of their financial support. Sir, nagre-resign po ba sinabi niya sa akin, sige, that's as far as I can tell you. Sabi, I'll go first, I'll go to say in a week's time, sabi niya sa akin, in a week's time, may bigyan kita ng report, much more detailed, kung ano sa palagay ko yung nakikita ko sa PhilHealth na pwedeng palitan, pwedeng palakihin, etc. Sir, may we know, nag-resign po ba si Rel Ledesma?
Yeah, well, yes, he left his position already. Sabi niya that nahirapan na rin yata siya sa, with all of the, hindi siya sanay sa politika. Mandy Ledesma very much comes from the private sector. So I think he found the transition to be jarring, shall we say. Thanks, sir. Chona Yu, People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, just would like to get your thoughts on Representative Marcoleta's statement that there is no such thing as the West Philippine Sea. Okay. Okay, so he's expressing his opinion. When I see him, nakuhin ko siya, he's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. Kasi bait-baitan ka pa. Tinatanong siya sa opinion ni Marcoleta, sa sinabi ni Marcoleta na wala naman talagang West Philippine Sea. Alam mo, sa totoo lang, nagsimula kasi yung West Philippine Sea na pangalan na yan ni Pinoy, di ba? Nung nanalo tayo dyan sa kung i-try mo talagang hanapin yung word na West Philippine Sea sa encyclopedia, o let's say encyclopedia na lang, o kung anong official na mga pangalan, hindi po nag-i-exist di umano ang West Philippine Sea. Ang nakalagay po doon, ano yun? Yung dalawa kasi yan West Philippine Sea at saka South China Sea. I think yung South China Sea is yun yung mas nakalagay doon sa official na mga pangalan doon sa encyclopedia o kung saan mang yung sa pangalan ng mga karagatan at sa mga official islands ng ating mundo. South China Sea pala. Yan. Wala po doon West Philippine Sea. Yan ang ibig sabihin ni Congressman Rodante Marcoleta sa pagkakaalam ko, sa pagkakaunawa ko. Okay? Kasi hindi naman tayo ganyan rin ka eksperto dyan. Tinanong siya. So, pinagtawanan niya si Marcoleta. Tinawanan niya na si Marcoleta raw, kailangan raw gumawa ng ingay si Marcoleta. Kasi, kandidato for Senate. Pinagtawanan niya. Alam mo, Bongbong Marcos, mali ka doon. Ni-real talk lang kayo ni Marcoleta. Sasabihin mo ng nag-ingay si Marcoleta dahil dapat lang kasi tatakbo siyang senador. Kung yan ang paniniwala mo, ibahin mo si Marcoleta, ganyan ka Bago mo yan nasabi, ginawa mo yan. Kailangan mong mag-ingay kasi tatakbo ka. Yun ang ginagawa mo dati, di ba? Bait-baitan. Yung Pilipino naman, nakukuha sa mga bait-baitan mo. Yun pala, nabudol kami. Budol Magaling talaga siya sa ganyan. Yes. Sir, yung Chinese monster ship nasa West Philippine Sea for more than a month now, how are you going to respond to this? Will you change your approach? Kasi parang hindi naman umaalis doon sa area. Well, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our... Pag-usapan nyo na yung impeachment, yun yung importante. Di ba? Nagpatawag ka ng press con dahil dyan sa impeachment ni BP Sara. Huwag mo na kaming linlangin dyan sa mga... sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Yun lang.
Kahit ano pa, ang inisip na, ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. They will continue to do that, no matter what any other foreign power does. That is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter, saying that they're doing regular peacekeeping, law enforcement patrols. But they will always find, they will always find the Philippine presence, no matter what they do. Kahit na kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be... Kasi ikaw, tapang-tapangan ka eh. Kaya naghihirap ngayon ang Pilipino, hindi na nga makapag-pangisda yung ating mga fishermen kasi pinoprovoke nyo. Diba? Tapos, hamon-hamunin nyo pa itong China na ito kung akala mo kung gaano katapang ang Pilipinas. Ang layo mo talaga sa mga ginagawa ni former President Duterte. Sobrang layo mo, Mr. President. Ako pa sa'yo, tutukan mo yung infrastructure mo kasi wala. Yung build better more mo, utot mo. Wala kang nagawa dyan. Yung build better more mo, yun yung tutukan mo. Huwag kang sobrang magmamayabang, party-party dito, concert-concert doon. Tutukan mo yung build better more mo. Kasi dati nang nagmamayabang ka dyan wala kang ginagawa They're making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit ni malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our waters. Sir, last na lang from me. Sir, last week you said na you had a deal with China. Nagbigay kayo ng condition sa China na you will pull out the Typhoon missile if and when China will stop its aggression. Nag-respond na po ba ang China about it? No. I didn't expect them to either. Because no, I didn't expect them to, and they haven't responded specifically. They've responded in general terms, saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement and all that. But no, nothing specific on the missiles, nothing specific about the reduction of tension and the reduction of the aggressive moves and nothing like that. Wala kaming napag-usapan na gano'n. Thank you, Mr. President. Alexis Romero, Philippine Star. Good afternoon, Mr. President. Let me just go back to one of our interviews during one of your previous US visits sa Honolulu, Hawaii, when asked about the looming impeachment supposedly that time against Vice President Sara Duterte. When asked, you told reporters, you told us, binabantayan namin ng mabuti, this was in Honolulu, Mr. President, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached, so we will make sure that this is something we will pay very close attention to. So that time apparently... di ba? Lagot ka ngayon dito sa tanong ng reporter na very detailed. Sinabi mo pa, we will look at this very close attention. Parang ganon. Meaning to say, babantayan mo talaga na hindi ma-impeach si VP Sara. Babantayan mo. Diba? Kasi she doesn't deserve to be impeached. Yan ang sinabi mo. Yan ang sinabi ng reporter. Tingnan natin
kung ano ang kanyang sagot dito. You do not want her impeached. Given these recent developments, do you hold that stance still, or your position has changed? It doesn't matter what I think. It will have to go to It doesn't matter na naman. So, binabaliwala mo lang. So, yan nga ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kayong maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Kasi ang kanyang mga sinasabi, iba sa mga kanyang ginagawa. Di ba dati ko na yan sinabi sa inyo eh. Kaya ang reporter dito, nagtatanong sa kanya. Kasi nagtataka na ang mga reporters dyan, ito yung sinabi niya. He will look closely about this impeachment na sisiguraduhin niyang hindi ma-impeach si VP Sara kasi she doesn't deserve to be impeached. Pero anong nangyari? Hinayaan niya. Iba yung sinasabi sa ginagawa. So anong tawag mo doon? Budol. Budol. Procedure, we will go to trial, and we will have senator judges, and they will hear the case. The prosecutors will come from the House. There will be a defense panel. Dami mong palusot. Sagutin mo. Straightforward. Sagutin mo. Judge. Ano hugas kamay ka eh. Namimintang ka sa iba eh. Sagutin mo yung sagot. Ang sabi ng reporter, do you still maintain your yung sinabi mo doon dati? Ano ngayon? Mukhang kami mismo, taong bayan, naka-observe kami. Iba yung sinasabi mo noon. Ngayon, iba na ang tono mo. So, binudol nyo ang tao. Budol ka talaga. Budol talaga. It doesn't matter what I think at this point. It doesn't matter. It doesn't matter na. Kasi binudol lang tayo. It doesn't matter na talaga yung sinabi ko noon. It doesn't matter na pala. So, ito yung tao na walang prinsipyo. Ito yung tao na hindi po mapagkakatiwalaan natin. Kasi kung magmamayabang siya na ito na yung Pilipinas, paiigtingin natin, ganun, ganyan, huwag kayong maniwala, utot mo. Di ba? Di ba? Kaya, be careful. That's my opinion. Be careful na kung maniniwala pa kayo. Be careful. Wag na. Wag na kayong masyadong mag-invest sa inyong mga feelings dito sa kanyang mga sinasabi. Budol lang tayo. Mabubudo lang. My opinion, when I was asked that, none of this had happened yet. But I have to keep reminding you, the executive wala kaming formal role in the entire impeachment process. The executive has no formal role. If ever there's an informal role, makausap ko yung TV speaker, makausap ko yung... Wala nga kayong role, pero ang anak mo unang pumirma. Ay, nako. Congressman, makausap ko yung Senado. Budol talaga tong taon to. Si SP, makausap ko. But that's about it. Pero they will decide how they will proceed. Not, I don't think you will... yung lagi kong paulit-ulit na sinabi na nabudol tayo, budol talaga si Bongbong Marcos. Opinion ko yan Hindi ko pinipilit kayong maniniwala kayo hindi. Para sa akin, budol ang kanyang sinasabi. Kasi po, iba ang kanyang sinasabi sa ginagawa. Klaruhin ko yan let me clear that one. You can expect the congressman or the senator or the SP or the speaker to come to me. What do you want us to do? They know what they have their own way of doing things, and they will. That's what they will implement. So, Los. Siguro Los. The most that a president can do, or any part of the department of the executive can do, is moral suasion. Wag na lang sana. Wala, that didn't work. Natuloy pa rin So, we follow the process. Salamat po. Yeah.
Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Hello, sir. Sir, I know co-equal branch po natin dito po, sir. I know co-equal branch po natin, sir, yung Senate. But are you planning, sir, to, personally ask the Senate kung paano po nila i-handle yung impeachment para po tayo sa executive makapag-address? Kung paano po nila i-handle once na ma-transmit na po sa kanila impeachment para lang po tayo sa executive, malaman din po natin kung paano yung gagawin nating adjustment doon sa possible effect po sa bansa nito. Doon sa possible? Possible effect po ng impeachment sa bansa. It's not up, again, you should ask, now at least at this point it's in the Senate. You have to ask that from the Senate. If you're going to ask about the prosecution's case, I don't know if you'll get an answer right now because we've only just started, but they're the ones that you should be asking. From this point on, I'm just a very interested observer. But again, I don't appear, I will not be part of it. There will be no representation from the executive. Why should there be? So, wala talagang we leave it to Congress, now specifically the Senate, to exercise their own wisdom. Eden Santos, Net 25. Mr. President, sabi niyo po ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Nung nag-ask po ng advice sa inyo si Congressman Sandro Marcos, as a father and as a father of this nation, hindi niyo po ba naisip, na-advisean siya, nagawin kanyang duty para sa kapakanan at interest ng mas nakararaming mga Pilipino, at yung kung ano po yung standing niyo na sana ay wag matuloy yung impeachment? The House is a collegial body. They decide as one. And that was what the House decided. He is a member of the House of Representatives. So, as a member of the House of Representatives, he has to do his duty. Whatever his opinions might be, he must do his duty. Even if he's hesitant, and all this applies to not only my son, it applies to all the congressmen. Once na file na... So, ikaw ay nagsasalita patungkol po sa duty. Si si Sandro Marcos has its duty. Yan ang ibig mong sabihin, di ba? Meaning to say, ang gusto mong palabasin dito, duty ni ni Sandro Marcos na isa sa mga pipirma sa impeachment. Yan ang duty. Di ba? Yan ang So, si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, binoto ng taong bayan kasi ang duty ni Sandro Marcos ipa-impeach si BP Sara. Duty niya yan? Kasi yan ang lagi mong paulit-ulit na sinasabi. Ang anak mong si Sandro, ginawa lang niya ang kanyang duty. So, ang duty ng kanyang anak ay kakampihan ang unity team ni Bongbong at ni Sara. Bongbong, Sara, unity team. Yan ang duty ni Sandro Marcos. Susuportahan ang unity team, Bongbong, Sara. Pagkatapos, ilaglag, i-impeach. Yan ang duty ni Sandro. Ay, naku, tong pamilyang Marcos talaga, no? Reasoning niya, si Sandro Marcos, ginawa lang niya ang kanyang duty as a congressman. Nung panahon ng kampanya, si Sandro Marcos sinuportahan ang unity team, Bongbong, Sara. Ang duty ni Sandro Marcos, kapag mapunta na siya sa Kongreso, ilaglag si BP Sara, ipa-impeach si BP Sara. Yan ang duty ni Sandro. Anong tawag mo doon? Budol. Na-file na yung impeachment complaint, gawin nyo na yung trabaho ninyo. Wala na silang choice. Yun ang tinutukoy ko, yung una kong statement. Yan ang tinutukoy. Manggagamit talaga ako. The Senate has no choice. Manggagamit ako
That's exactly what the situation is. Once the second that the complaint were filed. Ang government po ba ay ready kung ano man po yung maging effect implication nung sakaling matuloy po yung impeachment trial sa Senado? If in case po na may effect, kasi magtatrabaho po sila, baka maapektuhan we don't know nga. Antayin natin kung ano yung gagawin nila. Because I don't know. Hindi pala, wala tayong timetable, wala tayong paano yung pag-eco-conduct, what are the rules that will be followed. Oy, sa mga present ngayon, magkapi-kapi naman kayo dyan, magpakulay naman kayo dyan. Etc. Antayin natin. Again, it is up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it, etc., etc. So, who will be the presiding judge? If we have a senator judge, who will be the presiding? All of that. Last na lang po, wala po bang plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan? The Senate has no choice. The House has no choice. Yan ang lagi niyang inuulit na wala raw choice ang Senate at ang Kongreso. Do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. At kung hindi nila ipatakbo yung proseso, then they are delinquent in their duties. So wala silang choice. Yan ang ibig mo sabihin. Grabe, no? Kasi paulit-ulit na lang ito Pero at least alam na natin ang kanyang reaksyon sa impeachment ni VP Sara. Paulit-ulit niyang hugas kamay si Bongbong Marcos. Paulit-ulit niyang sinasabi na walang choice ang Kongreso, walang choice ang Senado, kaya tuloy-tuloy na ang impeachment, di ba? Yan ang sabi niya. Pero wala pa ring kahulugan yung sinabi niya na VP Sara doesn't deserve to be impeached. Walang kahulugan yun. Iba ang sinasabi sa kanyang bibig, sa kanyang mga ginagawa. Okay? So, kayo na po ang humusga dito sa ating, sa inyong presidente. Kayo nang humusga.